Heto na ang totoong nangyari at ang inaabangan ng lahat, mga kababayan. Tuluyan nang nagsalita at bumasag ng katahimikan si Congressman Dante Marcoleta. Hindi na niya pinigilan ang paglabas ng mga matitibay at solidong ebidensya laban kay dating Senate President Tito Soto. Sa isang napakainit na pagharap sa press at sa publiko, hawak-hawak mismo ni Marcoleta ang isang kopya ng dokumento at litrato na nagpapakita umano sa totoong ginagawa ni Soto habang nagmamaneho. Kinausap nga ba ng masinsinan ng kampo ni Marcoleta itong tinagurian nilang Tuta Soto bago tuluyang ilabas ang nakakagimbal na pasabog na ito? Marami ang mahigpit na nag-aabang kung ano ang magiging reaksyon at depensa ng kanyang malapit na kaalyadong si Ping Lacson na tila tikom ang bibig at nagtatago ngayon sa gitna ng matinding kontrobersya. Ano ba talaga ang laman ng hawak na papel ni Marcoleta na pilit pinagtatakpan ng kabilang kampo? Lalabas na ba ang matagal ng itinatagong katotohanan na matagal ng inaasam ng taong bayan? Panoorin ng buo ang mga nakakagulat na detalye sa ulat na ito. Papuntang Dahig, Netherlands. About the day-to-day life of each and every Filipino. That is why we're trying to put some order in terms of priority. So ulitin ko po hindi po magulo ang Senado. Look at our session since I took my oath. Lahat ng session very orderly, puno ng substance, at sumusunod kami. Yung panggugulo ay nangyayari before or after the session and was beyond our control, meaning kami ay nagre-react. So kanina nilinaw ko na receive na ng Senado ang articles of impeachment. Ang tungkulin ko po ay sumulat sa House of Representatives. Ginawa po natin kaagad yon. Kahapon pinadala natin, Wednesday night, sa gitna ng kaguluhan, ni-receive at I'd like to thank the Senate staff, Secretariat, na iwan sila napakadaming dokumento, papakita ko po sa inyo, pero inisa-isa nila yon na siguradong kumpleto. Bakit po? Hindi nila maso-certify sa akin at hindi ko sesend sa House nang hindi ito natatapos. Kinonsulta ko lahat, pati sila, sabi, sir, huwag na natin tantanan, tapusin na natin ito tonight para bukas mapadala natin. So in the meantime, Galing. sa Senado, Palakpakan muna natin itong si Sen Alan. Napaka ayos ng pagsalansan niya dito sa impeachment na to. Pero sa tingin natin, itong si kung si Tuta Soto to, pagka-receive, patutulugin ho muna yan sa Senado. Kaya itong forthwith, ang nakagawa ng forthwith, ito walang iba kung hindi itong si Senator Alan Peter Cayetano. Palakpakan. Yan ang forthwith, di ba? Bira kayo. yung articles of impeachment po ay pinadala na sa lahat ng opisina. Makikita po natin dito ang pangalan ng mga senador, tapos yung receive ng staff nila at saka yung date and time. So 23 senators chose to receive it already. Ang natira na lang po ay office ni Secretary Risa na Senator, sorry. Ano nangyari kay Risa? Senator, Ayaw receive. Sorry. I was on my mind kasi yung Sergeant at Arms at Senate Secretariat, no? Again, salamat sa inyo. But the Secretariat, ipapadala to sa Vice President para sagutin niya. So ito po ang sulat ko po sa lahat ng mga senador na marireceive po nila. For the honorable members of the Senate, I write to inform you of the action taken by this office in connection with the impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte transmitted by the House of Representatives. The Senate received the resolution of the House of Representatives setting forth the said articles of impeachment together with annexes thereto on May 13, 2026. On 13 May 2026, pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials and consistent with its mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. This office has accordingly communicated the Senate action to the House of Representatives. Yan ang ginagawa na yan itong si SP Cayetano. Pagpapatunay lamang na hindi niya uupuan yung impeachment. Hindi niya ititenga, hindi niya patutulugin. Kagaya
nung linalatag na naratibo na pagka naupo yung si Cayetano, pagka nagkaroon ng leadership change, wala, yari ang impeachment ni Sara Duterte. Walang katotohanan. Di Sintimano, pagdating ng impeachment, kinabukasan, nagbigay na ng schedule itong si SP Alan kung kailan magkukumbin ang impeachment court. Kaya, yung mga naratibo ng mainstream media, nasa inyo naman huya kung maniniwala kayo. Pero ang atin ho dito mga kababayan, magkakaroon ng parehas na laban itong si Vice President Sara Duterte at ang prosecution at ang defense sa impeachment court kung sakaling abogado ang magiging presiding officer. Kahit sino naman mag-preside dyan ayon sa gusto nila, babaksak tayo pagdating dun sa botohan. Yung mga kahit anong paglatag pa yan, hindi na ho kasi hindi na parang yung Injustice Committee nitong si Luis Tro. Pagdating dyan sa impeachment ko, ibang usapan na ho yan. Hindi na ho pwede yung pagbabardagol nitong si Benny Abante. Wala na ho si Benny Abante dyan, di ba? Kaya napakalaking kabalbalan ng mga pinapakalat na naratibo na yan ng mainstream media. Through a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives, dated 14 May 2026, which they received on that date. By the way po, nakausap ko rin po si Speaker sa phone noong May 13 at binanggit ko po na we will be replying at natanggap na po. Yes, kasi papunta or nandun na yung taga-House of Representatives. In view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on 18 May 2026 at 3 p.m. in accordance with the applicable rules and procedure. You are hereby requested to be present at the session hall on the said date and time in observance of the solemnity of the proceedings and pursuant to the Senate Rules of Procedure Impeachment Trial. All senator judges are enjoined to wear their robes upon the convening of the impeachment court. Your presence and cooperation are essential to the properly orderly conduct of these proceedings. Yan po. So advice ko po sa mga minority senators kung pwede pong whether may group chat or meeting na po kayo, nag-meeting na po kami ng majority, mag-meeting po kami ulit. At so far, we're all in agreement na the rules that were good for the past impeachments are good for Monday. So hindi nyo ma-expect ang delay on our part. So outside the Kumbaga, Senate, linalatag na dito. Kaya kailangan nyo i-share tong video na to. Kailangan nyo i-share yung mga live nitong si SP Cayetano. Linilinaw niya dyan, kung sakaling meron mang magdi-delay, magiging cause ng delay, hindi nanggaling yan sa pamunuan ng Senado, bagong pamunuan. Hindi nanggaling yan kay SP Cayetano. Kung magkaroon ng delay, meron silang objection doon sa rules. Yung rules na ginamit kay Sereno, hindi ata umabot si Sereno, di ba, nag-resign siya. Dito kay Corona, dito kay Estrada, yung ginamit na rules, yung gagamitin kay VP Sara, kung sakaling mag-agree at walang kaartihan si Ping Lacson o yung si Rizon Tiberos dyan sa rules na, magtutuloy-tuloy ho tayo. No, wala nang maraming problema. Ika nga talagang dedire-diretso tong impeachment na to. Pero, pagka kinustyon nila yung rules na yan na ginamit kay Corona, dito kay Estrada, doon na ho mag-uumpisa ang delay. Pero ngayon pa lang linalatag na nitong SP Cayetano na kung magkakaroon man ng delay, hindi manggagaling sa amin to. Dahil yung impeachment rules, yung ground rules na gagamitin natin, yung ginamit kay Corona at kay Corona at dito kay Estrada. Malinaw ho yun mga kababayan. Ang gusto nitong si SP Alan, forthwith. Maliwanag. Nagpapakana ng narrative na kaya nagpalit ng leadership para i-delay yung impeachment. It is absolutely not true. Lawyers are officers of the court. I believe in the honor, yung pinaghirapan ng bawat isang abogado, yung pagmamahal sa Diyos, sa bayan, sa konstitusyon. So I am again asking yung mga law deans, mga bata po nakatingin sa inyo. You took the extraordinary step of not even asking, not even communicating, walang due process. Pinagbintangan nyo po kami na yung change in leadership is denying due course or will delay the impeachment proceedings. So siguro naman po, with all humility, kaya nga kumpanyero tawag natin, kumpanyera. So sa korte, pag may nagkamali at sinabi, pasensya na kumpanyero,
Pasensya na kumpanyera. So, tumimbre man lang kayo, hindi man lang kayo tumimbre, ngayon opportunity nyo to have a joint circular then or joint statement saying that we apologize to the honorable senators of the new majority kasi nakikita namin ngayon that nag-move ng tama. By the way, Lodins, yung ilan sa inyo criticize sa amin. Hindi ba sunod-sunod po na pinatunayan sa Supreme Court na tama po kami? Hindi ba bawat galaw in the past na umabot sa Supreme Court at hindi ba sa law school deans kayo mismo ang nagtuturo na kapag ka Supreme Court na nagsabi, yan ang batas. At hindi ba po may kasabihan po, no? Matagal na po to. Hanapin ko po yung quote talaga, no? Na nagsasabing, we should be a nation of laws, not of men. So ano po ibig sabihin nito? Na kahit ano pong lakas, kahit anong kapangyarihan ng isang lalaki o babae o man or woman, ang batas ang nasusunod. So kung nag-argue tayong lahat, tapos may desisyon na ang Supreme Court, kayo pa rin ang tama, yun po ba ituturo natin sa mga law students? So ngayon po, na sinabing agad-agad, sinabi pong forthwith, sinabing no delays, nasa lounge po ako at kinuha ko opinion, pati ng mga kasama sa minority. Sa Lunes po, hindi po yung majority ang magiging dahilan ng kahit anumang delay. Kailangan ko pong meeting, kailangan ko po i-announce sa inyo na may acting Sergeant at Arms tayo. Bagamat ginawa lang ng Sergeant at Arms ang kanyang trabaho at prinotekta ng integridad ng Senado, ipasok ko lang po yun. Kayo po, pag may pinagsabihan na kayong isang grupo, huwag na kayong lumapit sa bahay namin. Nagkokos kayo ng tensyon. Ang sinabi ng grupo na yon na armado, sige sir, hindi na kami lalapit dyan. Tapos nakita mo, umaligay sa bahay mo. May dalang mahahabang armas. Lumabas yung security guard at sinabing, boss, umalis na kayo. Hindi pa rin umalis. Di mo naman matawag ang pulis. Dahil nandun na sa pulis sa labas na ilang libo. May pulis ka naman sa loob. May marines din sa loob. At pagkatapos, nung nag-warning shot ka, bumaril pa punta naman sa inyo. Anong gagawin nyo sa bahay nyo? Hihintayin nyo, nalusubing kayo at i-overwhelm kayo ng mga may armas? Or you will defend yourself? So, I am really concerned about Monday. Because this week, nakita po natin, simula sa pagpasok ng mga NBI sa Senado noong Monday, hanggang sa ginawa noong Wednesday night. At ano ang sinabi ng aming mga kasama ng senador? Disgusted daw sila sa nangyari. Wala man pong outrage, wala man pong pagkakaisa. Dati po, may madapa lang po isang senador, lahat po concerned na dati po may threat lang po sa sasakyan ng senador o dun sa loob ng session hall, may konting gulo lang, nagkakaisa. Pero ito po, sa buong pangyayari, wala man nangamusta kami sa amin kung buhay pa kami, kung ano nangyayari sa amin. And then pagkatapos, napakabilis nung narrative na drama ito. Napakagaling naman po namin magdrama na yung NBI nahila namin at naisama namin doon. Ito po ang isang matrix ng Estrada at Corona impeachment. So my staff is here. We're going through it one by one. We're looking at the possible calendars to propose, not only to the majority, minority, to all members. What do we mean by calendar? We can have hearings Monday to Friday. We can have hearings Monday to Thursday. We can have hearings Monday to Wednesday. We can do it half day. We can do it full day. We can have a pre-trial. Pwedeng walang pre-trial. Normally, or let me put, if it's normal times, meaning walang economic crisis, walang Iran, Israel, US na kaguluhan na nakakakos ng problema sa ekonomiya, I would suggest na itodo na natin 90% of our time matapos yung impeachment. Pero nakita niyo po yung past impeachments, kahit one article of impeachment lang, 3-4 na buwan ang inaabot. So I'm really concerned about how we can have the eyes on the ball. Yes, we will have to multitask. That is our duty and we will do that. But how much time do you spend every day on each task is very important. And it's getting harder because of certain people who want to sabotage the
impeachment process because of their narrative or because of 2028. Let's forget the future next year, 2028. Dito mumunta day by day. Hindi pwede yan, Sen Alan. Kahit gusto nating anuhin yan eh. Mga kargado yung mga katunggalin nyo dito, Sen. SP, mga kargado yung mga katunggalin nyo. Hindi option sa kanila na isang tabi ang politika dahil nga na yung iba dyan sa mga kasama mo direktang nakinabang sa pera, kickback ng mga maanumalyang flood control project. Kaya itong mga individual na to, gagawin ang lahat para mapalitan ang bagong para mapalitan ang pamunuan diyan sa Senado. Pangalawa, ma-segue nila yang usapin ng mga maanumalyang flood control project. Pangatlo, ma-impeach si BP Sara para wala nang lumitis sa kanila sa 2028 at kung sino mang umupo sa 2028 dapat tuta ng mga oligarko o hawak-hawak nila sa liig. Yan lang naman ang mangyayari dyan. Ako'y naniniwala dito sa PH Update naiintindihan niya ng ating mga kasama dito. Yung kakainin ng ating mga kababayan, yung pamasahin ng ating kababayan, kung yung mga nawawalan ng trabaho sa ating mga kababayan. Dito muna tayo sa day-to-day. So kung gusto nyo akong tanggalin Monday, sige, trabaho muna tayo till Sunday. Gusto nyo akong tanggalin ng Tuesday, trabaho muna tayo till Monday. But stop these plots and stop lying to the President. No? Yung NBI, please, marinig nyo kami. Lahat ng may konsensya sa gobyerno, isuspend. Dapat sinabi mo lahat ng nakatanggap ng bagay sa gobyerno. Yung konsensya, Sen Alan, wala nang problema dyan. Umapila tayo sa konsensya ng mga walang yung magnanakaw na yan. Hindi po. Nagnakaw nga nagda-drugs nga tapos iapila tayo sa konsensya na. Hindi ko naman gusto dito na magkagulo tayo. O bakbakan itong si SP Cayetano, si Marcos yun. Constitutional crisis ho tayo yung aabutin natin dyan. Diba? At talaga namang makapangyarihan talaga executive. Kumbaga ang ating saligang batas kaya ganyan, kaya pagka ng abuso ang executive ganun-ganun na lamang. Ibinuso lahat ng kapangyarihan si executive. Yun talaga ang forma ng ating pamahalaan. Hindi natin basta-basta pwedeng tanggalin tong mama na to. Dapat mag-resign siya o ma-impeach siya. Yun yung mga option magurgur siya. Di ba? Pero yung ura-urada, kagaya ng ibang mga bansa, pagka na-realize nila na parang bangag ata itong naiupo namin, bukas makalawa, pwede nang tanggalin. O yung iba naman, kagaya ng mga ibang bansang merong dignidad at respeto sa sarili, nag-harakiri ang mga yan, di ba? Nagpapatiwakal. Pero dito hindi uso yan. Ang gagawin nila, gugurgurin nila yung mga posibleng makalaban nila sa politika. Muna natin yung NBI Director. If you suspended the Sergeant at Arms, suspend also the NBI Director para parehong imbestigahan. Sabi ng Pangulo, independent investigation. If we do that, then baka may pag-asa po tayo, no? And prevent any other plots. As I talk, as we work, maraming nagmi-meeting para lalo po tayong guluhin. We may disagree with each other on many things. Religion, economics, politics, no? Culture. Hindi ko alam sinong ina-address ni Senator Alan Peter Cayetano dito sa video niya, mga video niya na to. Kung yung mga kasama niya sa Senado, yung mga opisyal sa pamahalaan, pero ang isa kong hati sigurado dito, pagka maingay ang palitan sa Senado, hindi natutuloy yan. Yun na lang ang panghawakan mo, Sen, wala tayong magagawa. Kung sakaling palitan ka sa Lunes, ganun talaga sa Senado. Kung sakaling palitan ka, tatanggapin din naman natin matiwasay sa ating puso, wala naman tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay diyan sa Senado. SP ka ngayon, senador ka na lang bukas. Isang boto rin lang naman kayo sa impeachment. Ngayon, para magantihan natin itong mga magnanakaw na to, alam mo na kung ano magiging boto mo sa impeachment ni VP Sara. No? Alam nyo naman na politika yung motivasyon dyan sa impeachment na yan, itong si Vice President Sara Duterte. At yung mga kasama niyong senador, di umano, direkta silang nakinabang dyan sa mga maanumalyang flood control project. Kaya gusto nilang dispatchahin itong si VP Sara. Napakaraming dahilan na tayo'y magkagulo. Napakaraming dahilan na hindi tayo magkaisa. But siguro naman, we can agree on a common direction, a common destination. So, dun sa nakikinig,
who doesn't like the new majority or doesn't like me, where do you want the country to be? What's the direction? O doon naman po sa kamping-kampe, ano yung gusto nyo sa ating bansa? Di ba pareho? Hindi ba ang pinag-aawayan lang natin dalawa? How to get there and who will lead us? So, let's have a leadership that coalesce. Ba't hindi tayo magtulong-tulong? Then why don't we draw a roadmap paano tayo makakarating doon? Sa bawat problema po, may solusyon. But hindi po solusyon ang ubusin ng kalaban. You know, you cannot kill an idea. No, we have different ideas. So let's see which is the majority idea. Let's see if we can collaborate, cooperate. No? So, uli, matatanggap po yung sulat na to. Friday pa naman po. I don't think there's any problem. And I hope wala din maging problema sa Lunes. Sa ating mga kababayan, please pray for us. Kung sasabihin niya ng iba, I don't like you, well, sabi po sa Biblia, love your enemies, pray for your enemies. So, if we can pray for our loved ones and we can pray for our enemies, may hope po tayo. Pag-pray niyo po that our leaders will open lines, build bridges. Marami po ngayon gustong pasabugin po yung mga tulay para hindi mag-usap-usap. Marami po ngayon gustong i-cut yung linya. Alam kong wireless na ngayon, but imagine yung type na telepono, lahat may wire. Gustong putulin yon para walang pag-uusap, para sa sarili lang interest. Huwag po natin payagan yan. So magandang hapon po. I hope everyone has a peace. Ideal world. Ideal world, sinasabi ko sa PH eh. In ideal world, okay ang sinasabi niya ni Senalan. Pero pagdasal pa rin na ho natin ang ating inang bayan, di ba? Wala ho tayong ibang matatakbuhan. Yan lang ho. Iyan lang ho tayong iisa. Iisa, ika nga one and only. Di ba? Yung bansang Pilipinas lang ho yan, mga kababayan. Pagdasal ho natin, sang-ayon ho tayo, 10,000% dyan sa sinasabi na yan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero doon sa ibang mga sinasabi ni SP, ako kasi dito sa PH Update, at sa totoong buhay, simple lang naman ho tayo. Black and white lang tayo. Red, stop, green, go. Ganun lang ho tayo. Wala black and white, biglang nagka-color. Ano yung PH? Sinto-sinto ka ba PH? Kasi wala ka ng kape. Kaya ganyan, tubig ka na lang. Wala ka ng kape. Kaya ganyan ka mag-isip. Hindi na ho tayo pwede magkape. Sobra na ho tayo sa kape. Too much kape na ho tayo. Too much kape na. No? Black and white lang ho. Yung ika nga, gusto natin lagi tayong in touch sa realidad. Ayaw ho natin yung ganito yan ha. Yung mga politiko dapat yung para sa ikabubuti ng bawat pamilyang Pilipino. Napakalaking kabalbalan. Maganda yung mensahe ni Sen Alan, SP Alan. Tayo kaalyado niyan, kapanalig tayo niyan. Pero tayo ho dito, doon tayo sa realidad. Na yung mga kalaban sa politika, kung pwedeng sunugin ng buhay si BP Sara, gagawin ho nila yan. I mean, sa mga intriga, chismis at paninira. Yung ganun, hindi literal, huwag nyo naman literalin. Anak ng Petrang Garapata. Diba? Yung literalin. Diba? Tutustuhin nila si Bibi Sara. Lilitsunin nila yung kulang na lang magkulay karton si Bibi Sara. Diba? Gagawin ho nila yan. Yun ang realidad dito sa mga kaganapan na to. Kaya, kung sang-ayon kayo sa sinasabi ni Senala, palakpakan ko kayo. Di ba, kung kayo nagawi lang dito sa PH Update at hindi pa kayo nakasubscribe at medyo nakikitaan nyo ng potensyal ang ginagawa natin dito, meron kayong natututunan, mag-subscribe kayo. Kung wala naman, pwede na ho kayong umalis at doon na kayo sa susunod na video kung hanapin nyo ho yung gusto nyong paniwalaan. Pero ang ating inilalahad dito, yun lamang hong katotohanan. Ito tayo kay Senator Dante Marcoleta. Yung kutukan mismo. Yung nandun sila sa loob eh. Kasi ang balita natin, nagtakasan yung iba. Nagtakasan bago pa mangyari. Kaya lahat po nag-live. Sen, hinihintay namin na mag-live kayo eh. Ayun nga. Yung Facebook Live, bakit mga kasama nyo nag-live kayo po? Hindi ko ugali, nagla-live. Ganun ba hinahanap ko sa Enrico eh? Hindi, nagugutom na ako dahil sa... Oo nga. Meron naman kami pagkain. Sabi ko, teka mo, nakakain muna ako para... Nakita ko nga, linantakan ni Sen Marcoleta yung mga suman sa lamesa eh. Mukha namang masarap. Paborito natin yan suman eh. Suman at saka palabok, pansit, paborito natin yan.
Talagang sarap na sarap si Sen Dante doon sa suman. Talagang linalanta kaya. Kala siguro di ko nakikita eh. Nagkakagulo sila ako. Tinitignan ko sino yung mga kumakain eh. Si Sen Jingo nandun siya sa sulok. Iniispatan si Jan. Kasi gutom ako eh. Gutom, Kapag gutom ginamit siya. pa nga kontra laban sa inyo, pagkatapos ayun ng putukan, nagkapihan pa, ang ganda, nagingitian pa itong mga senador na ito, parang ganun ho. Wala hindi ako kasama sa nagngingiti. Ganun Hindi ho. ako nakangiti. Nabubuisit nga ako. Ayun, Dahil ano ba itong nangyayari sa bansa natin? Ay, mamaya po, balikan natin Pati ba yan. naman yung pagkain ko, kasalanan ko ba? Oo, syempre. Di ka nagyaya eh. Pero kung nagyaya ka, yun dapat, Sen Dante. PH, halika dito. Magkape tayo. Sen, hindi pa natin na ano. Sana magkaroon ng pagkakataon. No? Sana. Makapagkape tayo, Sen. Sana. No, sana makapagkape tayo. Sana. Mainit eh, Sen. Oh, mainit. Sana. Ginamit pong Magkape tayo. nagkalat kayo sa social media. Eh, paano yung paano yung mga puro pula yung mga mukha? Nako, Ayun, walang nakakuha ng picture na yun. puro pula. Anong gagaliiti ba, Sen? Ha? Talagang gigil na gigil ba sila? Pambira naman. Dapat ba? Pero ako nakita ko sila. Ganun ba kayo? Bigla ba kayong pupula ang mukha? Alam niyo na kung bakit pumula ang mga mukha. Hindi nila na-expect ang mga pangyayari. Pero kayo hubay maglalak. Hindi, sa tingin ko, pagkatapos kinausap ni SP Cayetano itong si Matibag, pumunta siya doon sa opisina nitong si former Senate President Tuta Soto. Palagay ko nakatikim ng kaliwat ka ng eskalera yun at sabay batok sa noo, di ba? Ba't yung pinapasok si Bato? Bahay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat, meron pong Ito na, patalastas na pala. Segue na ho tayo. Napakasarap ng ating kwentuhan dito sa episode na to na Saganang Mamamayan. Tuloy Ayan, natin. pampakalma. Kailangan natin sa panahon ito. Ay, naka. So, balik tayo sa ating talakayan. Tuloy na natin. Nandun na tayo sa balita, Sen, ay nabanggit naman ito ni Senate President Alan Cayetano. Yung mga kasama niyong ngayon ni minority ay maaga nag-alisan. Maaga Nagtataka kami ni nag-alisan. Jen kasi alam nila na may paparating na impeachment complaint, di ba? Yung articles of impeachment, dadating eh. So kung excited sila at gustong-gusto nilang impeachment na ituloy, dapat hindi sila umalis. Yeah, tama naman yan. Ito talaga si Sir Nelson. Madalas talaga malupit yung mga punto de vista nito. Tama. Di ba sila yun eh? Sila yung talagang gumugusto. Sila Tuta Soto, si Ping Lacson Boytago, si Risa Ontiveros. Sa tingin ko kung sila yung liderato nun, si Risa Ontiveros, siya pa nagtutulak ng kariton para ma-deliver kay Sec Jen yung articles of impeachment eh. Ba't umalis sila ng napaka... Ito yung pagtanggap pa lamang, Oh, pagtanggap ng articles of impeachment. Hindi, ayan o, yung dumating eh. Kaya nang dumating ito, tapos na yata yung ano? Hindi, Hindi. Bago putungan. Yata, Bago yan. Ayun. Wala din naman natin sila masisisi doon kung ayaw nila na magagawa natin. Baka naman siguro as early as that day when the complaint is supposed to be transmitted to the Senate, Apo. they're already resigned to the idea that these guys are 13 already. Wala na kaming boto. Baka naman, sa akin lang naman, baka naman ayaw na nila, hindi na sila interesado. Yeah, no. Kaya umuwi na sila ng maaga. Ako naman ayaw ko mag-ascribe ng kahit anong sa kanila. Kasi, ang totoo niyan, yung iba naman talagang umuwi ng maaga. Ano? Si Lito Lapid ba siya? Anong oras siya umuwi ng Pampanga? Hindi, kasi si Lito Lapid, ano yan? Higa nga, siya ang pinakawalang kasalanan dyan sa Senado. Ako lang kung minsan nang hindi umuwi ng maaga, kaya kung minsan nag-apologize ako sa mga kasama ko. Kasi, alam mo ang tradisyon doon, habang ang senador nandun, walang uuwi eh. Kaya kung minsan, walang uwi sa staff niya. napapaano ko sa ginagawa ko. Alas 9 na pala, hindi ko alam, kaya magsosorry ako sa kanila. Ngayon, kung mo alas 7 na ng gabi, alam ko, nagsiuwi na. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan kung sino yung tumawag sa aking mga staff. Yan, Nanginginig yung boses ng isa na tumawag sa akin, Sir, pinapauwi na po kami. Sino nagpauwi sa inyo? Siyempre, ang pagkakaalam ko, pinauwi sila nung sino may dapat magpauwi.
basta may tumawag po kasi rito na kasi rin po may mangyayari ngayon dahil uliin po si Senator Bato. Tumalilis na nga po yung marami. Nahiya sila sa akin, umuwi na kayo. Nanginginig na yung isa eh. Meron ho pala talagang nangyaring ika nga tip, no? Meron talagang nagpakalat ng tip na may mangyayari. So yung pag-alis ni Tuta Soto at ditong si Ping Lacson Boy Tago, maaga lang talaga sila umuwi. Wala connection. Pinauwi ko na rin sila. So sa mga empleyado, meron talaga nagsabi. May nagsabi, magsuwi na kayo. Okay. Kasi ang lumalabas na po Pero tama kayo na siguro 11 pa naman sila. Pero man lang isa o dalawa na gano'n man lang na tingnan nga natin kasi nagsawag kami ng caucus. Hindi ko lang alam kung yung caucus sinabi ni Alan kung kasama sila. Pero pwede naman eh. Senators caucus nga daw po eh. Wala naman kaming... Hindi ko masasabing all senators caucus yun. Basta ang alam ko, in-extend namin kasi, guys, sabi ni Alan, baka pwede namang mag-stay kayo ng konti kasi tumawag na paparating na yung magyahatid ng ano. Tinawag nga niya yung official namin, yung asawa ni George Garcia ng Comelec. Siya yung official na tatanggap doon eh. So binibrief niya kami. Habang nagbibrief, hindi nga natapos, nagputukan eh. Ano ba yun? Ang akala naman kasi ang lumabas po ngayon sa mga report ay sinabihan daw yung 4 na kasama yung senador na umalis na kasi nga may mangyayari. Parang nakatanggap daw ng paunang tip. Kaya Ang 4 sa nagmamadali amin. Opo. Yung 4 sa yung mga nasa At all cost kasi at all cost. kabilang side. Hindi Kaya Kahit na meron pong magurgur. nagkalisan. Sino tinawagan sa amin? Ayun nga rin po sa inyo, yung nireklamo nga po ng mga kasama ninyo, ba't sa amin niya wala man lang nagsabi? Bakit yung... Wala nga. Naalaman ko lang na itong mga staff ko pinaalis na rin pala. mga alas 7 ng gabi yun. Sige, ako umuwi na kayo, sabi ko. Ayun, tsaka nagkaputukan. Pero ito kasi nung Monday, di ba, sabi, nag-coordinate po ang mga NBI kay noon ay Speaker, Senate President Tito Soto. Pero nung nawala na po siya, ito po Sinabi nga daw, alas 7 ng gabi, nandito kami para arestuhin si Senator Bato. Opo. Di ko nga kung si SP Soto. Kayo naman ba't yung arestuhin dito? Alam nyo naman wala rito yun. Di ba yung una mong reaksyon gano'n? Opo, yung sitwasyon talaga, Sabi ko, ano sinabi mo? Kasi habang pumupula yung mga mukha nila, nakikipag-usap ako sa kanila. Andito si SP, katabi niya si... Pinky. Sa lounge na po ito, Sen. Sa lounge. Ito si SP, andito si Lacson. Sherwin Gatchalian, nakatayo naman si Migs, Opo. nakaupo rito si Lacson. Chico. Umupo ako dito. Nagpakuha ko ng konting pagkain siyempre. Sa pagkakala ko naman, kasali naman ako ron Senador din naman. Kasi pag senador naman talaga yun. Alam nga naman, di nila ako pakainin doon. Sabi ko, bakit ka ako? Puro ba malagihin na yata? Hindi, kanya,